Nga namang napakatuso nitong si Bugs dahil hindi lang pala ang plano niya na makuha ang pera dito kay Lynette kundi pati din pala itong si Moira. Sa madaling salita, pinagsabay niya ang 1 million at 1.5 million. Isa sa kanila ang maluloko at isa sa kanila ang makakakuha ng tunay na cellphone. Sa kasamaang palad nga, buong akala natin ay ito na ngang si Lynette ang makakakuha ng naturang cellphone. Pinakita na nga sa teaser yung video. Ngunit ang karugtong pala nito ay nakahang na. Crafted ang naturang video. Naloko nga itong si Lynette kaya naman mangiyak-ngiyak siya nung umuwi siya ng bahay nila. Dahil nga ito nga si Doc RJ ay nag-i-expect na makuha na nga ang kanyang cellphone. Ito nga sinabi niya na saglit niyang nakita ang naturang cellphone. So balit nga itong si Bugs ay talagang naninigurado kaya naman gusto niya ng haliwaan. Ngayon nabigay na niya ang naturang pera ay bigla na lang nagmamadali itong si Bugs. Lumayas na at sinabing sa bahay na lang nila panoorin ang naturang video dahil nga daw delikado doon sa area na yon. Kaya pala nagmamadali ito dahil niluloko na pala siya ni Bugs. Mangyak-ngyak nga itong si Lynette. So balit, sinabi naman ni Annalyn na okay lang yun, ang mahalaga daw ay ligtas siya. Talaga namang napakatuso nitong si Bugs dahil talagang kabilaan na pera ang kanyang nakuha. Sinabi niya kasi pera-pera daw ang labanan. Kaya naman hindi lang 1 million kundi 2.5 million ang kabuuan na nakuha nitong si Bugs. Kaya naman na pinuntahan agad nila Josa at Annalyn ang naturang bahay ni Bugs para sana kausapin. Samantala, nagse-celebrate na nga itong si Bugs dahil nakuha na niya ang pera na inaasam niya. Hinahalikan pa niya ang mga ito at pakiramdam niya isa na siyang pinakamaswerteng tao na akala mo nanalo nga ito sa loto na nagkapera ng walang kahirap-hirap. Instant millionaire lang ang peg. Maya pa nga ay dumating na nga itong si Annalyn at si Josa. Tumatawag na nga ito sa kay Bugs. Nagkunwari pa nga itong si Josa na isang delivery para lang hindi mahalata. Subalit talagang mautak itong si Bugs. Sa may kalayuan, sinisilip niya kasi sa bintana, ayun, nakita nga niya agad itong si Annalyn at si Josa. Kaya naman, agad-agad siyang nagmamadali at kailangan niyang lisanin ang naturang bahay. Kundi, goodbye ang kanyang pera na pinaghirapan. Samantala, nalaman na nga ni Doc RJ na nabigo nga itong si Lynette dahil nga ang binigay na cellphone sa kanya ay iba. Naloko nga itong si Lynette dito kay Bugs. Nautakan siya ni Bugs. Kaya naman, ibang cellphone ang nadala niya. Ngunit hindi naman nagalit itong si Doc RJ at ang sinabi niya na okay lang daw ang lahat. Ang importante ay safe siya at tagang ganun, maraming nagkakalat na mga manluloko sa paligid at hindi na masisisi nga itong si Lynette. Antala, tuwang-tuwa naman ang impaktang si Moira dahil nga napasa kanya talaga ang naturang cellphone. Mas pinili nga ni Bugs na ibigay ito kay Moira dahil alam nito kung gaano ito kasama. At kapag ito ang kanyang niloko ay tiyak hindi ito magdadalawang isip na ipapatay siya. Tinuksan nga ni Moira ang naturang cellphone ni RJ. Dito nga tumambad sa kanya ang mukha ni RJ at ang lahat ng mga sinabi niya tungkol sa pagka-aksidente niya at sa katotohanan tungkol kay Zoe na hindi niya tunay na anak. Kaya naman, hindi na nga nagdalawang isip si Moira. Ang ginawa niya ay sinira niya ang naturang cellphone. Pinukpok niya ng bato hanggang sa mawasak ito. Agad na nga niyang kinuwento sa kanyang anak na si Zoe. Naligtas na ulit ang kanilang sekreto dahil wala ng ebidensya na pwedeng ikakasira nitong si Moira at si Zoe. Diyang nakakainis talaga ang mag-inang ito. Para lang sa kapangyarihan gagawin ng lahat. Sukdulan na ang kanilang kasamaan. Hanggang kailan kaya nila dadalhin ang naturang sekreto? Hanggang kailan nila ito pagtatakpan?
Samantala, sa dinasang pangyayari ay naligaw na naman itong si Bahadia dito nga sa bahay ni RJ. Kaya naman nagtataka ito dahil nga itong si Bahadia din ang siyang may hawak sa kanyang kaso. Sisimula na ngang magduda sa pulis itong si RJ dahil nga itong si Moira panay ang pakikipagtransaksyon niya dito. Maaaring may tinatago nga itong dalawa. Kaya naman kinumpronta niya ang pulis. Kung wala na ba talagang makikitang ebidensya? Dahil sa tingin niya kasi ay posibleng sinadya ang pagka-aksidente niya at hindi lang basta na aksidente lang siya. Pulis ay magsasalita, subalit may katumbas ito ng pera dahil nga mukhang pera ito. Dito na nga sinalaysay niya kay RJ na lahat ng kanyang mga nalalaman ay inililihim niya kapalit ng pera at sustento na makukuha nga ni Moira. Sa tingin daw niya, ang hard drive na kay Moira ay tinatago niya hanggang ngayon.